Your voice, voice of the youth. Brought to you by Northwestern Visayas Colleges, College of Education. Ang ating oras, ganap na pong alas 5:10 ng hapon. That time check was brought to you by Northwestern Visayas Colleges, College of Education. A student on the lead is an NVCan. Sa NVC, ikaw ang bida. Afternoon News Update. Magandang hapon, Bayan ng Kalibo. Magandang hapon, Western Visayas. Narito na po ang mga nagbabagang mga balita sa oras na ito. Atid sa atin ang programang Voice of the Youth. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, Pinoy sa abroad hinging isama rin sa Philippine Census. Sugatan sa paputok, umabot na po sa 42. Ayon po yan sa DOH. Ban sa sombrero at sunglass sa malls, okay sa Malacanang. At 11 Pinoy na tumakas sa South Sudan nakauwi na sa Pilipinas. Sa iba pang headlines, pulis na magpapaputok ng baril, sisibakin. Afternoon News Update. At ngayon mga classmate, dako na po tayo sa mga detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dahil sa malaki ang naiambag sa ekonomiya, nais ni Senador Jose Jinggoy Estrada na magsagawa ang National Statistics Office ng Census lahat ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa Senate Bill 2037 na inihain ni Estrada, sinabi nito na dapat ring magkaroon ng census sa mga Pilipino na nasa labas ng Pilipinas at maisama rin sila sa regular census na isinasagawa ho ng NSO. Ipinaliwanag ni Estrada na milyon-milyong Pilipino na ang naninirahan sa ibang bansa pero patuloy pa rin bumuboto at nagbabayad ng buwis sa Pilipinas. Idinagdag din ho ni Estrada na nagsisilbing mga ambassadors din ang Pilipinas sa mga Pilipino na naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Naniniwalaan niya si Estrada na dapat ding makatanggap ng kaparehong benepisyo na natatanggap ng mga local residents ang mga Pinoy na naninirahan na sa ibang bansa. Sa sandaling maging ganap ng batas o panukala ni Estrada, tatawagin itong Census of Filipinos Abroad Act. Samantala, sa iba pang balita, sugatan sa paputok, umabot na po sa 42 katao, ayon po yan sa DOH. 5 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, umabot na po sa 42 ang naitala ng Department of Health na mga nasugatan sa paputok. Ayon po kay Health Assistant Secretary Eric Tayag, kasama sa nasabing bilang ang 1 taong gulang na batang lalaki mula sa Quezon City na nakalunok ho ng pikulo. Sugatan naman at napinsalang buto ng isang 23 years old na lalaki mula sa Ormoc City matapos ho natamaan ng ligaw na bala sa balakang. Pinakamalalang na italang kaso ang 65 years old na lalaki mula sa Iloilo na lumuwang mata matapos tamaan na hindi pa natutukoy na paputok nitong Martes. Ang payo po ng DOH na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay o magsayaw na lamang ng roar sa pagsalubong ng bagong taon. Maari naman anyang gumamit ng mga tradisyonal na pampaingay tulad ng turotot, lata o lumang kaldero, at sa ganitong anyang paraan ay makasisigurong ligtas ang mga parte ng katawan o walang magbubuwis ng buhay.
Samantala sa iba pang balita, suportado ng Malacanang ang plano ng Philippine National Police na ipagbawal ang pagsusuot ng sombrero at sunglasses sa loob mismo ng mall. Ayon po kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., ipinapanukala ng PNP na ipagbawal ang pagsusuot ng sombrero sa pagpasok sa mall matapos mapuna ang lahat ng krimen na nakukunan po ng CCTV ay pawang nakasuot ng sombrero ang mga kriminal kaya hindi ito makikilala. Unang sinabi po ni National Capital Region Police Office NCRPO Director Carmelo Balmoria na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng mga security ng mga mall at ilan pang establishmento upang masolusyonan ang mga panloob ng mga kriminal. Isa nga po sa napagkasunduan upang makilala ang mga kriminal ang ipagbawal na ang pagsusuot ng anumang klase ng sombrero tuwing nasa loob ng mall para maliwanag na makilala ang mga suspect sa mga krimen. Sinabi ho ni Coloma na may katwiran ng panukala ng PNP dahil makakatulong ito pang malutas ang anumang krimen lalo na sa pagtukoy ng mga suspect. Pero ayon po kay Coloma, hindi manggagarantiyahan ng CCTV system na mapigilan ang lahat ng krimen. Afternoon News Update. Samantala sa iba pang balita, may 11 overseas Filipino workers OFWs na ang naipit sa karahasan at nagsilikas na sa South Sudan ang inaasahang nakauwi na sa bansa kagabi, December 25. Ayon po kay Foreign Affairs spokesman Raul Hernandez, dakong alas 10:30 ng gabi takdang dumating ang 11 na mga OFWs lula ng Emirates Airlines Flight AK334. Ang nasabing grupo ay binubuo ho ng mga lalaking engineers at field supervisors. Sinabi ni Hernandez na inilikas na ng C-130 ng Estados Unidos sa mga nabanggit na OFWs patungo sa Nairobi, Kenya noong Disyembre 22 bago sila tumulak pauwi sa bansa. Sa uling tala po, mga 15 OFWs ang nasa Uganda na at 11 pang naglalakbay patungo sa nasabi ring bansa matapos na magsilika sa South Sudan. May 20 Pinoy naman ang nagsilika sa Kenya, 4 ang lumikas sa Khartoum mula sa South Sudan habang 5 pang kumukuha ng kanilang flight patungong Dubai mula Hoba. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang embahada ng Pilipinas sa 31 pang OFWs na nanatiling nasa Sudan. Nito nakalipas na linggo ay nagpatupad ang Department of Foreign Affairs ng Crisis Alert Level No. 3 sa South Sudan kung saan ikinasa ang voluntary evacuation at ang total ban sa mga OFWs na tutungo at magtatrabaho sa nasabing bansa sa gitna na rin ng tumitinding karahasan doon. Samantala sa iba pang balita, mahaharap po sa pagkakadismiss sa serbisyo ang sinumang pulis na magsasangkot sa indiscriminate firing o pagpaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Ito po ang ipinalabas na babala ng liderato ng pambansang pulisya alinsunod sa mahigpit na direktiba ng PNP Chief Director General Alan Purisima na nagbabawal sa mga pulis na magpapaputok ng baril sa nasabing okasyon na tradisyonal na ipinagdiriwang sa bansa. Ayon po sa kapulisan, ang kapulisan ay bigyang proteksyon ng publiko para tiyakin ang mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan lalo ng pagsalubong sa pagpapalit ng taon. Sinabi ni Sindak na seryoso ang nasabing paalala sa kapulisan ng PNP kaya dapat pairalin ng mga ito ang disiplina bilang mga alagad ng batas. Samantala bukod sa pagpapaputok ng baril ay bawal ring gumamit ng mga ipinagbabawal na paputok ang mga parak. Ginawa ng opisyal ang babala dahil tuwing bagong taon ay maraming mga pulis na nasasakot sa indiscriminate firing, gayon din upang mabawasan kundi man tuluyang masupil ang mga biktima ng ligaw na bala.
Ang baril ng mga pulis ay tradisyonal na sinisilyuhan ang dulo upang hindi magamit sa pagpaputok ng baril, kung saan bago magbagong taon ay sinasagawa ito sa iba't ibang himpilan ng PNP sa buong bansa. Idinagdag pa ng opisyal na maaari namang salubungin ang bagong taon sa pamamagitan ng mapayapang paraan tulad ng pagpapatugtog ng musika, pagsindi ng mga fireworks, pagpito, paggamit ng mga turutot at iba pa. Patuloy rin ang paghikayat ng PNP sa mga local executives na maglaan ng firecracker zone area upang mabawasan rin ang polusyon na dulot ng mga paputok at maiwasan ang biktima ng mga paputok, lalo na ang mga bata. Afternoon News Update. Mga classmate, ito po ang kabuuan ng ating afternoon news update. Mula po sa silid pambalitian ng Voice of the Youth, ako po ang inyong nakasama. Standby po sa programang Voice of the Youth, pagkaraan lamang po ng ilang mga paalaala. Congratulations to the graduates of NVC College of Criminal Justice who successfully passed the Criminologist Licensure Examination given by the Professional Regulation Commission last October 24, 25, and 26, 2013. NVCians are proud of you. Alba Anthony, Anario Jesame, Antoja Egil T, Armenio Darrell A, Baldomero Pearl Joy D, Bantang Darius Q, Becauco Teofilo M, Billones Ernesto B. Jr., Bolivar Myra G, Briones Cortoli, Catunao, Clement L, De La Cruz, Shanna Lee S, De Manuel Marvin L, De Pedro Lionel N, Dionela Maynard L, Enriquez William Z, Estares Hurley B, Forte Sarah Jane T, Imbang John Kevin D, Invina Ken Jomar G, Julao Chris Angelo, Lazona John Mark P, Loyola Jerry Ben L, Mabakyao Mark Jerome, Makahilig Renaline S, Makatol Ivan Israel M, Magarzo Benedict E, Maliksi Janine F, Manio Riza, Meren Harvey Claint C, Mondia Jameo D, Nakoray Mariel S, Natabio Lea T, Nemis Reynard B, Nerviol Jovi N, Nicolas Jomel Michelangelo D, Palmon Raven Chavil, Perlas Agi, Bimes Lorna P, Pinton Jello T, Rampola Mark N, Rebel Christian Aris B, Regatalio Gary R, Romero Ivy Claire T, Sapico Gina L, Sarino, Christine H, Season Marlon Z, Tabagon Kier Tan, Loris, Erla V, Tong, Jeannie C, Tausa, Jed T, Defora, Catherine L, Tersol, Charlie A, Tianga, Romelon T, Trahed Joey May T, Tolentino, Richelle T, Tula, Gerard Nino M, Villorente, Aljon C, Yatar April Rose, Yero, Jolan, Marvy Y, Zabay, Shirley May N, Zonio, Jimmy Z, and Zolweta, Jim Z. NVC first timer passing percentage 50.89%, national passing percentage 45.26%. As student on the lead is an NVCian at NVC. Enjoy high quality education at affordable tuition rates. Okay mga kaibigan, ang oras po ay ganap ng alas 5:23 ng hapon. Welcome po dito sa programang Voice of the Youth. Kasama po ninyo ang inyong lingkod, classmate Archie Hilario. Samahan po ninyo ako sa isang buong oras. By the way, ilang mga minuto na lamang po ang nalalabi po sa ating programang Voice of the Youth. Sa pangalan po na ating mga kasama, sa kay classmate Lisel Aquino Trinidad, ano din po kay Georgine De La Cruz, Rina Marijoy Calda, and Maria Maribeth Sonyo. Magandang hapon po sa inyo lahat mga classmate. At ganoon din po sa pangalan ng mga Mascom students ng Northwestern Visayan Colleges. Magandang hapon na po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid at mga kapamilya. Okay? At nawa po ay naging maligaya at naging maganda po ang pag-celebrate ninyo ng Kapaskuhan
At syempre mga kaibigan, konting ingat lamang po sa ating mga kaibigan, sa ating pong mga tagapakinig na nagsiselebrate pa rin po hanggang sa mga oras na ito. Kasi kahapon po talaga ang Pasko, no? December 25, 2013. Ilang araw na lamang po at New Year na naman. Bagong taon na